Ang swerte ni Laika, no? Sabi ni Jenna. Matapos sa ihatid dito ni Spencer sa bahay nito. They had just come from Laika and their man's engagement party. She's lucky that she became blind. Napakunot noo siya. Sa maikling panahon pagkasama nila ni Jenna, ay marami na siyang negatibong bagay na nakikita rito. She had never been satisfied. Palagi na lamang itong may hinahanap, kaya hindi na siya nagtataka kung pati bulag ay kaingitan pa rin ito. Ako, may insecure sa bulag. She raised a brow. Ganun ba ako kababaw? What I mean is, maswerte siya kay Norman. Imagine, kahit bulag siya, seryoso sa kanyang kaibigan ko. Not all men can be like that. He's a very responsible person, and he is a real fighter. Hindi lahat ng lalaki ay magiging matatag tulad niya. Pagkatapos ng malaking trahedyang nangyari sa kanilang pamilya, napailing-iling si Spencer. Ano na naman ba ang hinahanap ng babaeng ito? Alam niya, hindi na mabilang sa mga daliri ang naging boyfriend ni Jenna. She said, she was looking for a perfect man. Agad na niiwan nito ang lalaki kapag may isang bagay hindi nito nagustuhan. He had prepared himself for that. Nagustuhan niya si Jenna kaya niligawan niya ito. She was beautiful and fashionable. Excellent ang taste nito pagdating sa pananamit at ayos. Very sociable at charming. Kaya siguro nagustuhan niya ito. Pero habang patuloy niyang nakikilala si Jenna, unti-unti nang nabubura ang damdaming nagawa niyang ilaan dito. Sana, naging businessman ka na lang. Maya-maya ay sabi nito, I own a hospital for the blind, sabi niya. Nasa sala sila ng bahay nito. Hindi ba masasabing negosyo iyon? You do a lot of social work. Nakadekwatro ito sa sofa. Kahit walang pambayad. Tinatanggap mo sa ospital mo. Hindi pwede yan. Sa corporate world, Spencer, otherwise, malulugi ang business mo. Well, if that's your opinion. Di siya magaling makapag-argumento, kaya nagbigay na lang siya. Maya-maya, ay dumapa ito sa sofa. Pwede mo ba akong i-massage? Sure. Naupo siya sa gilid ng couch at pinasahi ang likod nito. In fairness, yan ang gusto ko sa mga doktor. May tender loving care. Kapag kuwanin sabi nito, you're right. Inilapit niya ang ilong sa batok nito. I can give you more than this, sweetheart. He gently kissed her nape. Tinabig nito ang kanyang mukha. Ang sabi ko, masahe lang. Okay. Napaparmal na nilayo niya ang kanyang mukha mula rito. Mainit na naman ang ulo ng dalaga. Mukhang hindi uobra dito. Ang pagpapakyut niya, hindi katulad ni Laika. Noon, ngintian lamang niya ito. Ay para bang mahihimatay sa tuwa. Mababaw din ang kaligayahan ni Laika. She wanted nothing but him. Lahat ay ginawa nito noon para lang pansinin niya. Ang lahat ay kayang gawin nito para sa kanya. Ang mga iyon, ang namiss niya. Kung kailan wala na si Laika, isa ka naman niya ito, hinanap-hanap noon. But he guessed, it was too late now. Laika was engaged to be married. Hindi pwede. Mariin ang pagkakabigkas na yun ni Norman. Maagang bumisita ito sa bahay ni Laika. Sinaluhan pa siya nito sa almusal. Sa kanyang tingin, hindi malang ito napapagod sa pag-aalaga sa kanya at sa kumpanyang iniwan ng mga magulang. Halos, ito na nga nag-aasikaso ng lahat-lahat pagmula sa kakainin nila at mga monthly bills. Why not? Tanong niya. Dr. Cortez is your friend's boyfriend. Mas mahihiya siya sa atin, kaya gagawin niya ang lahat para makakita ako. Didn't you hear what the doctor said? Bahagyan tumaas ang tono nito. Hindi ka na makakakita pa, Laika. Wala ka ng pag-asang makakita. Habang buhay ka ng bulag. Habang buhay ka. Are you mad? Putol niya sa sinasabi nito. Namayani ang katahimikan. Maya-maya ay naramdaman niya ang paggagap nito sa palad niyang nasa ibabaw ng mesa. I'm sorry. Anito, sa mababang boses. Hindi lang naman kasi ikaw ang nahihirapan eh.
Ako rin. Every time I hear physician's announcement that you can never see again, I just feel desperate. How I wish I have the capacity to restore your eyesight. Gusto ko na rin matapos ang paghihirap mo, Laika. I'm sorry din, sabi niya. Pasensya ka na rin sa pangungulit ko. Hindi na naman ako nag-iisip. Alam ko na nga imposible pang makakita akong muli. Nagpipilit pa rin ako. Pinisilito ang palad niya. Don't worry, Laika. I'm just here. Wala magbabago kahit kasal na tayo. It never matter if you're blind. Mahal kita. I love you so much. Kasabay ng pamintana ng kanyang mga luha ay ang pagsilay ng malungkot ng ngiti sa kanyang mga labi. I know, Norman. I know. Nakailang dial na si Spencer sa numero ng telepono sa bahay ng mga Agila bago siya nagdesisyong hanapin si Laika. Nakuha niya na nagdaang gabi, kaya Marcosa ang numero ng telepono roon. Spencer, iho, ikaw nga ba? Nabasasan niya ang tanong ni Yaya Marcosa mula sa kabilang linya. Yaya Marcosa, gusto ko sana makausap si Laika. Sumandal siya sa kanuupo ang swivel chair. Hindi niya alam kung bakit. Gusto niyang marinig muli ang boses ni Laika. Simula na magkita sila ng nagdaang gabi, ay hindi nito nawawala sa kanyang isipan. Hindi kaya, dahil naaawa lang siya rito sa kalagayan nito ngayon at gusto niya itong tulungan. Naku, iho, nandyan si Norman. Sagot nito. Patatawagin ko na lang siya sa'yo mamaya. Yeah, pigil niya. May papakiusap sana ako sa inyo. Ano yun? Saan tayo pupunta, Yaya? Nagkatakang tanong ni Laika. Nang nakabihis sa siya at akay-akay na siya nito palabas ng bahay. Mama siya lang, sagot nito. Alam ba ito ni Norman? Saglit na dito kumibo. Kailangan bang ipaalam sa kanya ang lahat ng gagawin natin? Kapag kuwan, ay balik tanong ng matanda. Bakit po ganyan ang tono niyo? Naninibago siya rito. Saka, bakit po kailangan natin magpakuha ng taxi sa main gate ng subdivision? Bakit hindi na lamang natin gamitin ang isang kotse sa garahe? Kasama ni Norman sa Arnulfo. Sagot ito na ang tinutukoy ay ang dating driver ni Norman na pinahiram nito sa kanya. At masyadong sip-sip yun sa amo niya. Kaya lahat ng galaw natin sinasabi kay Norman. Ano naman po kung malaman ni Norman na mamamasyal tayo, Yaya? Tanong niya. Saka inayos ang suot na antipara. Hindi na ito sumagot. May narinig siyang ugong ng sasakyan. Kaya alam niya dumating na ang taxi na ipinakuha nito sa garden gate ng subdivision. Galito ba kayo kay Norman, Yaya? Tanong nito. Nang nulanan sila ng taxi. Matagal bago ito sumagot. Hindi. Bakit naman ako magagalit sa kanya? Hindi na siya kumibo. Kahit pinahimbigan siya kakaiba sa tono ng matanda. Wala silang kaibuan hanggang sa maramdaman niya ang paghinto ng taxi. Nasaan na po tayo, Yaya? Tanong pa niya. Hindi ito kumibo. Binayaran nito ang taxi. Bago siya nalalayan pababa noon, tahimik pa rin ito habang akay-akay siya patungo sa kung saan. Maya-maya lang ay minarinig siyang ingay. Sa klase ng ingay niyang naririnig ay naisip niya nasa isang ospital sila. Yaya, bigla siyang napatigil. Anong ibig sabihin nito? Kailangan natin itong gawin, Laika. Sagot ito bago siya inakay muli. Kailangan mong kumilos para sa sarili mo. Magagalit si Norman. Pigil niya rito. Hindi malalaman ni Norman. Inakay siya muli nito at wala na siyang nagawa. Hindi niya alam kung saan siya balak nito dalhin. Hindi niya alam kung saan ito kumuha ng lakas ng loob gawin iyon. Samantalang naging sunod-sinura na din naman ito sa bawat sabihin ni Norman. Sumakay sila sa elevator pagkatapos ay lumakad ulit. Kanina pa po kayo hinihintay ni Doc? Maya-maya ay narinig niyang sabi ng isang babae.
Halika na, Laika. Yakag sa kanya ni Yaya Marcasa. Sinong doktor ho ito? Yeah. Hindi pa rin siya nakatiis sa tanong niya. Nag-aalangan pa rin siyang pumasok sa nahulaan niyang isang klinik. Baka kakilala ni Norman ang doktor at malaman nito na lumakad sila ni Yaya Marcasa na hindi nito alam. Ayaw niyang sumama ang loob ni Norman sa kanya. Hindi pa rin sumasagot si Yaya. Akay-akay siya nito hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng loob ng klinik. Maya-maya may mga kamay na kumuha sa kanya mula sa pagkakaalalay ng kanyang yaya at maingat siyang pinaupo sa isang couch. I'll take care of her, sabi ng pamilyar na boses na kinakasulot niya. Sa waiting area na lang po kami ni Aling Marcasa, sabi ng babaeng sumalubong sa kanila kanina. All right, Grace. Sagot ulit ng pamilyar na boses sa iyon. Malapitan niyang isiping kilala niya ang doktor at lalo lamang sumiti ang kabang nararamdaman niya. Hindi nang tagal ay narinig na niya ang pagsara ng pinto. Pakibarin niya ay sila lamang dalawa ng doktor ang nasa loob ng klinik. First and foremost, huwag mong pagagalitan si Yaya Marcasa. Tuloy na niyang nakumpirma kung sino ang nagsasalita. Tumawag ako sa inyo. Siya ang nakausap ko. Naisip ko, baka hindi ka pumayag sa tulong na iniaalok ko sa'yo. Kaya napakasundoan namin ni Yaya na gawin ito. I have to go. Tumayo na siya at humakbang. Pero sinalubong siya na malamig na dingding. Hindi niya kabisado ang lugar na iyon. Kaya imposible makalabas siya kaagad. I need your cooperation, Laika. That is, if you still want your eyesight back. What do you want from me, Spencer? Hindi na napigilang tanong. Hindi ako may kailangan sa ating dalawa. Sagot ito. Ikaw ang may kailangan sa akin, Laika. And you have to acknowledge the fact. Hindi ka gustong tulungan ng fiancé mo. Ako ang tutulong sa'yo. I don't need your help. Mariin niyang sagot. Bago pinilit niya kinapa ang pinto. I have to go home. Where is the door? Bigla ka naman yatang naging mailap. Sabi nito. Samantalang noon, where's the door? Malakas siyang tanong rito. Wala siyang narinig na sagot. Amoy na niya ang pabango ni Spencer. Kaya ang kanyang hula ay nasa malapit lang ito. Dahan-dahang pumihit siya patalikod sa dingding. I miss the old Laika Aguila, sabi nito sa mahinang boses. Napakasulit siya. Nalalanghap na niya ang mabawang hininga nito. Kaya alam niyang nakatayo ito. Hindi lang basta malapit, kundi halos nakadikit na sa kanya. Maya-maya nga lang inaramdaman niya ang bahagyang pagkiskis ng ilong nito sa kanyang ilong. Parang pinalo ng tambol ang kanyang puso. Di siya makagalaw. Spencer, halos pabulong niyang sabi. Didn't you miss me too, Laika? Tanong nito. Kung ano man ang nangyari noon, kalimutan mo na yon. Sa wakas ay nasabi niya, parte lamang yun ang kabataan ko. Walang malalim na ibig sabihin. Matagal ko nang kinalimutan iyon, Spencer. Pero alam niya sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya, na magtapos siya ng college at iwan ng campus. Alam niyang baon niya ang mga alaala ni Spencer Cortez. Imposible mang umasang babalikan siya nito sa university na maon na magtapos ito kaysa sa kanya ay ginawa niya. Pero nabigo lang siya. Hindi niya alam kung sa ibang university ito lumipat para sa medicine proper nito o sa abroad. Later on, she realized she had to get rid of his memories so she could move on. Pero muli siyang nabigong makalimutan si Spencer. I have to go. Muli niyang sabi. Thanks for trying to help me. Anyway. Biglang ginagap nito ang kanyang kamay. Please, accept my help. Nakikiusap ang boses ito. I'm very much willing to help you. Hindi na marirestore pa ang eyesight ko. Mas magagaling na doktor ang nilapitan namin ni Norman. Try me. Giit nito.
Let me examine your eyes. I'm sorry, but I really have to go. Baka tumawag sa bahay si Norman at hanapin ako. He doesn't know about this. He's a selfish rat. Commented nito. Ayaw kanya makakita, Laika. Bigla ang pagkunot ng kanyang noo. Wala kang karapatang sabihin iyan dahil hindi mo kilala si Norman. Hindi na napigilang sabi. He has sacrificed a lot for me. Spencer, ginawa na niya ang lahat para sa akin. Except seeking help to restore your eyesight. Sa himig ng boses nito ay parang napangisipa. Dahil ilang doktor na ang nalipitan namin na nagsabi na imposible lang makakita pa ako. Bahagya nang tumaas ang kanyang boses. Hindi ka Diyos para maibalik ang mga paningin ko. Spencer, you're just an amateur optic surgeon who's trying to make things possible and... Bigla siyang natigilan. She felt his lips brush against her. Hindi siya pwedeng magkamali. Pakaramdam niya ay ilang boltahe ng kuryente ang gumapang sa buo niyang katawan. I wish we can have dinner together, he whispered. Marang pinagapang nito ang isang kamay sa kanyang pisngi. Ano bang gustong palabasin ng lalaking ito? Kung pandirihan siya nito noon, ay para ba may sakit siyang nakakahawa? Bakit ngayon? Uuwi na ako, sabi niya, at balak nang umiwas sa maramdaman niya ang pagharang ng mga braso nito sa magkabila niyang gilid. Can I take you home? Tanong nito. Dahilan, para muli niyang malanghap ang mabangong hininga ng binata. No. Allow me to examine your eyes then. I can't. Tinabig niya ang mga braso nito at pilit ay inapuhap ang pinto. Hinawakan nito ang isang kamay niya at hindi lang siya tumutol ang maramdaman niya. Inaalalayan siyang palabas ng klinik. Kumusta? Makakakita pa ba si Laika? Narinig niya ang tanong ni Yaya Marcosa. Ayun niyang tingnan ko ang mga mata ni Yaya. Sagot ni Spencer dito. Abay bakit naman iha? Ang hula niya ay napalitan ng disappointment ang ekspresyon sa mukha ng yaya niya. Umuwi na ho tayo. Tangin niyang sagot. Sige, patay ayon naman ito. Tutuloy na kami iho. Doktor, salamat at pasensya na. Matutuwa ako kung babalik kayo yaya. Laika, sagot ni Spencer. Sana mapag-isipan ito na mabuti ni Laika. Hindi na pinansin ang sinabi ni Spencer na nagpatiuna na si Laika sa pag-alis kahit hindi niya alam kung nasaan ang pinto. Inalalayan siya ng kanyang yaya. Ramdam niyang hinahabol pa rin sila ng tingin ni Spencer. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing manatili siya at tanggapin ang tulong inaalok ni Spencer. Pero mas nanaig ang kanyang pag-alaala para sasabihin at mararamdaman ni Norman